guys, tutuloy natin. The wrong side of self-worth, telepathy, and ano nga ba yung isa na bigla ko yung nakalimutan, ano? eh, comedy time. The wrong side of self-worth, telepathy, and mapag-uusapan naman natin yan. Lahat dito. Gusto kong pag-usapan dito na kasya sa 30 minutes. So, ano yung self-worth na the wrong side? So, napag-usapan natin yung first part na alam mo na kung ano gusto mo, ano na yung ayaw mo, kung meron mang even good pero is toxic pa rin, aalisin. Tapos, anong halaga mo? Sa Tagalog, anong halaga mo? Yung worth. True integrity, dignity, and not a sin or mistake. And kilala mo na ang sarili mo, and alam mo na ang totoong true love self. Ano yung the wrong side of self-worth? Yan yung pag sa Muslim na alam natin, nangungulikta ka. Bilang isang babae, nangungulikta ka ng mga lalaki mo. Or bilang isang, hindi, lalaki pala, ang next. Babae na una. So bilang babae or lalaki, nangungulikta ka ng lalaki or babae. Through relationship, lalong-lalo dyan sa last na yan. Kahit kilala mo yan, mga taong yan na naka-relationship mo. At least ako, ang ganito, ganyan. Ikaw nga, never as in. Ay, be proud, you never do that part. Kahit kilala yan na tao. Hindi yun real self-worth with dignity and integrity. Pero pag ginawa mo yan, mabalik yan integrity and dignity and self-worth na yan. Accountability ulit. Reflection, aminin ang mistake or kasalanan. So ano yung, ayun, emotional knowledge pala. Yung pangatlo, wala pa palang 30 minutes, parang mas shorter itong talk na to. So, nakakonect itong tatlong to, magkakasabay sila. At ito rin yung tinatawag nilang instinct, discernment, intuition, guts, or pagiging psychic. Or totally psychic or medium psychic. Pag winwork out mo, yung palagi kang accountable sa sarili mo, nagre-reflect. And kahit may inuobserbahan ka, tinitingnan mo yung mga gusto mo, kailangan mo matutunan, I mean. Hindi yung gusto mo lang matutunan, hindi. Emotional knowledge, magkakaroon ka ng telepathy na yun. Or psychic. So, yung telepathy na yan is same pala sa psychic na yun. Another version. Kasi may emotional knowledge ka, kaya nakikita mo yung facial expression, yung mga galaw ng katawan, kung anong pinapahiwatig ng taong yun. Kaya dumaano na, yung pala ang telepathy or psychic na tinatawag nila, kung anong intention nila sa iyo. So, pag nalaman mo, huwag kang. Kasi pwede kang sa patibong uli. Pero pag ganano ka ulit, di mas palakasan mo pa yung guts, instinct, intuition, or telepathy, or pagiging psychic mo. And emotional knowledge. Kailangan mong pag-aral na mabuti yung emotional knowledge mo, kung anong ayaw mo, kung anong gusto mo, kung anong kinaiinisan mo. Kasi, yung kinaiinisan na yan pala. Kaya wala silang emotional knowledge kasi nag-go towards sila ng insecurities, pinairal nila ang selfish ego and pride na maglilid ng jealousy and envy. Na bakit itong taong to nagagawa niya, ako hindi. Ang importante kasi is emotional knowledge. Kung wala sila nun, paano magkaroon, ano yung emotional knowledge na yan or paano magkaroon? Yung ikaw na tao na kung alam mo nasasaktan na yung tao, alam mo nasasaktan. Kaya kailangan mong maging emotional knowledge na i-motivate, i-advise yung taong yun, or kung kailangan, be silent muna kasi baka hindi ready sa advice and motivation minsan ng isang tao kasi mas i-real nga ang insecurities before intindihin yung advice and motivation na yun. Then, pag medyo humupay na yung feelings ng taong yun na sa hurt, anger, hatred, yan, go towards ka sa advice, motivation. Emotional knowledge. Yan yung understanding, patient, tolerate, etc. Yung mga magandang traits na characteristic, manners, attitudes, qualities na pag in-improve mo yan, magkakaroon ka ng telepathy na yun or psychic.
na mababasa mo yung taong yun. Well, iba pa lang telepathy, medyo pagkakaiba sila sa psychic. Kasi pag nagre-reflect ka, bakit kaya yung taong 'to ganito, ganyan, parang may darating sa'yo na may pagkakaparehas sila pero may pagkakaiba, na mas maano yung psychic. Lalong-lalo kung inayos mo yung relationship mo sa Diyos, siya ang tutulong diyan sa psychic na 'yan. Ipaparating niya through parang vision or through hangin habang nag-iisip ka na kaya ito nangyari na 'to, kasi ito kasi ang intensyon ng taong 'yon. Or kailangan kong makita mo 'to para matutunan mong mabuti at ma-sharpen nasasabi nila. Kaya once na little by little na-improve yan, give gratitude sa universe, sa Diyos, sa sarili mo. Kasi nakita mo yun. Para hindi makalimutan din ng sarili kasi minsan nakakalimutan niya. And huwag mong kakalimutan, yun yung importante. Grabe, lakas ng pan pala na yun. Wow. Yun pala yung gift na pinupurso nila na kunin. Pag ginawa mo ang work mo sa sarili mo, mirroring, spirituality, growth, learning, healing. So, naintindihan nyo na yung the wrong side of self-worth. Yung kasasabi ng hindi maganda at kaisip ng hindi maganda, hindi po yung self-worth. Kasi sinisira mo yung sarili mo para magkaroon ka ng, kasi basic ritual ngayon, di ba? Para masira ang sarili. Hindi actually yung taong yun ang ginajudge mo or nilait mo or niinsulto mo, kundi yung sarili mo. Sabi nga nila, paulit-ulit kong naririnig yun sa social media. And kasi narinig ko na rin na, paulit-ulit din nag-aano sa aking utak, na actually, ang kalaban natin is ang sarili natin. Kung nag-iisip tayo ng hindi maganda, nagsasalita ng hindi maganda at gagawa ng hindi maganda sa kapwa. Yung mga smear campaign or chismis, nagagawa ng kwento na hindi naman totoo, di ba? So, and may iwasan mo din na naghihiling ka kasi sabi ko nga, lapitin na tayo ng bad intentions, selfish intentions, lalong-lalo kung may nakikita sila sa materialistic world, na kahit wala kang pera, marunong kang, alam mo na, mag-discarte, maghanap buhay, or malakas ka, ganun. Mahirap din iano ang sarili doon sa kung anong hinil mo. Ibalik. Kasi mas malala na pagbabalik sa sarili. Kasi paulit-ulit ngang nasisira yung respect, trust, patient understanding din. Kasi kaakalap niya ng respect, trust yung banda na yun. And sabi ko nga noon is kasali yun yung explanation ng love, yung may respeto, trust, ano pa yung mga magagandang traits na characteristic, attitude, manners, qualities dapat ng isang tao. Babae ka man o lalaki, I mean. Kaya, yung verse na yun, nawala talaga Ecclesiastes 16 from chapter 1 onwards, na walang silbi ang isang anak pag walang katotohanan sa sistema niya, sa spiritual and physical. Lagi na illusion, delusional, lie, ano pa, betrayal, at lalong-lalo ang hindi kilala ang Diyos. Alam naman na natin yan, yung taong hindi kilala ang Diyos talaga. Malulos talaga. Or kahit kilala mo man, pero hindi mo naman ini-improve ang personalities, qualities, characteristics, manners, attitudes mo. Nasa wrong side of pagiging maka-Diyos po yun. Wrong side of self-worth din. Pag-aralin nating mabuti, talagang meron pala nga tayong pagiging hypocrisy. So pag nagre-reflect tayo, ay of course, marirealize natin yun. Hala, sa salita ko ng hypocrisy, isa din pala ako minsan. Kaya aminin yan. So, many times din naman na nakita ko yun sa sarili ko. Until yung pagiging hypocrisy na yan, napapalitan ng, kasi nga nagre-reflect ka. How you think, nasasabi nga nila, is how you install your reality through the universe. Kung anong papakita ng universe. Kung lagi kang nagre-reflect, nag-accept, nag-repent, or accountable, di magiging friendly din yung universe sa'yo. Papakita yung kabutihan. So, ayan, yung
wrong side of self-worth, telepathy, and emotional knowledge. Kaya kung emotional ka, kahit successful ka, kasi may mga nakikita kong successful na laging nagko-content din ng laging umiiyak, kailangan nating i-heal yan, may pains and traumas tayo. Para makapag-focus tayo. Kung yung iniiyak natin is relationship, yung pagod na tayo, kahit nagpipray naman tayo sa Diyos, kailangan din natin palakasin yung loob at isipan. Kasi kahit i-pray mo kay God na, God, take care of me and don't let me always be hurt. Oo, tinitake care ka nga ni God, pero para totally 100% maproteksyonan ka dun sa emotions na yun, may kailangan kang gawin sa sarili mo at tutulungan ka ng Diyos para mangyari yung kagustuhan mong yun. So, I hope you understand something. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if yan. Comment pala yung baka may kulang para matutunan natin lahat. Tapos, parang baka may napansin kayong na question sasagutin ko. Or kung may na-realize ka something doon sa share naman din sa comment section. Hi guys! Additional pala, gumising pa ako para dito. Dito sa may wrong side of self-worth, psychic, and emotional knowledge. So, actually, wala ako sa bahay ngayon. As in, pumunta ako para maghanap ng, basta, pagkakabisihan. Tapos, so, dagdag natin yung business din na tinutukoy ko nung last. So, ang observation ko is, kasi yun din yung iniwan ko sa bahay. Alam mo yung feeling na sinusurround ka sa paligid mo ng evil eye. Lakas nun. Yun din yung iniwan ko doon. So, yun din yung mga hindi magsusupport sa'yo. As in, walang papasok. Iwan mo ba kung fear or etc. ang kuan or talagang iniiwasan ka? Minsan, fear, kasi hindi naintindihan, pero mostly, for sure, idigdip mo yung fear na yun is kasi lalabas na yung katotohanan. Bakit sila natatakot? Dahil sa guilt yan and conscience. Kahit hindi nila naintindihan yan. Or insecurities. Kasi alam niyo na kung bakit naman laging meron niyang insecurities na yan. Lagi namang na-explain. Na-explain ko at yung ibang nagsasabi din, nag-share. And totoo yung sabi ko na todo believe ka doon sa paniniwala na nakalagay din naman sa Bible verse yun. In prayers, of course also, to God, na God provides. Patutunayan talaga niyan. At lalong palalakasin ang paniniwala mo, faith mo, believe mo sa part na yun. Na isa na mag-lead ng good relationship, lalong-lalo kung may isa kang tao na very observant at tinitignan yung benefits pag nangyari yung prayer na yun. Yung gratitude. Kasi may nakasama naman ako noon na nagsabing, huy, ganun pala ang effect ng prayer. Kasi may nagpipray ako na may pumasok, ganito, ganyan. Uy, mayroon nga pumasok. Tapos sinabi ko pa na, oo naman, ako din naman nagpipray. Hindi, o diba? Ganun ang effect ng prayer, sinabi ko. And, siya din nagsabi na, para mas effective ang prayer, dapat parehas may nagpipray. Malakas din naman yung kahit isang magpray. Pero mas malakas ang prayer pag both pinipray. Lalo kung ipray natin yung gobyerno na yan. Makikita nila ang tamang daan na sinasabi nila. Kung marami na tayong gagawa nun. So, ang ganda ng lokasyon na napili kasi malapit ako sa eskwelahan. And sabi sa news, hindi ko na naman
kung ano-anong imbento to narinig ko to mismo sa tao kasi hindi ako marunong magbasa or manood ng news, yung ibang tao yung nagsasabi sa akin. Sabi ba naman sa news, sabi sa akin, ang lakas ng birth rate dito sa atin. Malakas naman actually ang birth rate kahit saan. Pero dinagdag nung isa, nakakwentuhan, basta every province. Tapos yung isa naman, sabi, oo nga eh, alam mo ba yung yung mas nakakatakot pala yung probinsya kaysa yung city. Kasi yung city, dahil sa hirap ng buhay, i-consider mo ito, iyan, ganyan. Pero pag probinsya, minsan, nasa magulang na kinukonsinti yung mga anak nila. Magsimula nung 2025 to 2026, mga malalakas na bata ng mga yan, may papanganak. Meron din akong narinig na nagsabi niyan. And hindi lang isa, dalawa, sa social media and news din. Dahil sa shift na nangyayari. And hindi lang yung may papanganak pa, basta bata na mai-installan yan. Na-install yung kakaibang lakas. Lalong-lalo yung kaya na nilang ilabas yung emosyon nila. Kaya bilang isang magulang, dapat mas malakas ka para i-correct yung anak mo, i-advise, i-motivate. Paano ko yung anak mo yung mas malakas? Kaya, dito tayo na lost na bilang isang magulang. Na parang ang lakas-lakas nilang sumagot, barain ka, ano pa, dabog-dabugan. Nung past, mas lalala pa yan. Kung ikaw mismo na magulang, lalo-lalo kung may pain traumas ka, wala ka ng kibukundi. Or, gusto mong spoil yung anak mo pero the wrong way. Pwede mo namang i-spoil sa ibang bagay pero yung maganda, pero yung hindi maganda dapat kailangan mo nang i-correct yung batang yun. Shoo, kasi nag-aral din naman ako ng hindi lang kung saan-saan pinulot itong kwento na to kasi natry ko namang mag-aral ng college ng 1 sem sa probinsya. And mas malala yung kahit wala kang bar na pupuntahan, pwede naman nilang bilhin sa labas, di ba? Gawin sa boarding house or sa bahay. At yung, kasi ewan ko ba, yung probinsya at ang mas inaatupag is, wala kasing ibang pagkakabalahan, I mean. Para mas magandang i-welcome nila yung yung piano lesson, yung art, painting, dapat may magturo dito para maging busy naman sila. Kung may masasaktan man dito, totoo yun eh. Kailangan nating harapin. Hindi lang ako nagsasabi nito. Marami akong narinig dyan. Na bakit ganito ang sitwasyon. Ayaw kasi nilang may dalawang face ang chismis na maganda. Hindi para saktan, kundi para harapin yung katotohanan na yun. Kasi may katotohanan na chismis na pag-uusapan. Lahat naman ng pinag-uusapan, lesson is a chismis. Depende lang sa mukha ng dalawang witnesses na yun, good or bad. So doon tayo sa good. Iwasan man nila yun dahil sa hurt and hatred para hindi madungisan yung pangalan na yun. Nadudungisan kasi iniiwasan. Yan yung mistakes in sin na gustong iparating ng Diyos. Kasi yung yung tribe natin madudungisan ng ng hindi magandang usap-usapan. Nadudungisan na nga kaya nga merong usap-usapan. Sinasantabi, hindi kinikibo or etc. Na akala mo pinagtatakpan mo. Ibig sabihin, mas pinapagtakpan mo pa yung mistakes. I once been being a student in the feeling of OMG, lakas din pala ng healing na to. So, totoo pala yung healing, marirebirth ka. Tapos mararanasan mo ulit yung stages ng OMG. Ang pagkakamalikob, bata pa pala ako doon sa video yung ginawa ko noon na yung challenge na mag-makeup ka habang umiinom ka. Na ang purpose ko doon, gusto kong iparating na hindi naman lahat ng paglasing-lasing is magwawala ka ganun. Or
Kung gusto mong maglasing, todo na maglasing, dapat kaya mong dalhin yung sarili mo. Yung responsibility na sasabi nila. OMG, ilang beses ko yun inaccept, accountability yun. Nag-reflect, kasi paulit-ulit talaga, pinaparating sa akin. Then repent. OMG, ngayon naniniwala na ako. Na yung healing na yan, kasi ilang beses ko din nakikita na, I think, sa messengers, that you're still young and recognizing these things. OMG. Kaya nga, healing, rebirth na tinatawag nila. Common sense nga naman. OMG. Oh. So, lakas nun na kick, na i-mirror, na accept sa mga mistakes. Yan dapat. Yan din ang tinatawag nilang psychic or vision na darating sa'yo, na magpaparealize sa'yo, na hindi napapansin ng mga tao pero meron sila ng gift na yan. Alam nyo ba yung mga manghuhula or tarot readers na nagre-read ng physical na ito mangyayari, ito ganyan mangyayari. Totoong mga yun, pero depende rin. Na para may darating na, ikaw naman na nakikinig at nanonood is, may darating na negative, katakot-takot na damdamin. Di ba? Kaba. Hindi ako naniniwala dyan, pero sa loob mo naman, kinakabahan ka. Parang magsasabi ka man ng rebuke. Test din yan. Kung anong gagawin mo, kung ipipray mo yung sitwasyon na yun, mas better pa ipipray para mag-a-against. And sila, medyo, hindi pa sila meron kasi yung psychic spiritual, oo, merong psychic physical. So, siguro yun yung mga gift nila. Physical materialistic world, kung anong nangyayari sa paligid. Pero ang mas matindi na mas maganda is yung psychic, spiritual, ang buhay, kung anong nangyayari. Kasi mas ma-prevent mo or mas maayos mo yung buhay mo. And mas nakukonek mo yung, kasi meron ding physical doon kung ano nangyayari sa paligid. Yung mga manghuhula or psychic or tarot readers nasa ibang banda, I mean, na sinasabi ko na nakikita nila yung nangyayari sa paligid sa physical, materialistic world. Hindi nila makukonek, di ba? Yung kung bakit nangyari ito, bakit nangyari yan. Kaya kahit wala kang gift nun, mas maganda yung isa na sasabi ko, na sa spiritual, kasi pwede mong makonek sa physical, kaya nangyayari yun sa paligid. At paalala ko, para magkaroon ka nun, dapat meron kang telepathy sa emotional knowledge. Uulitin ko ulit, paano makuha yung emotional knowledge na yan, na marunong kang tumingin ng reaction ng tao, ng emosyon, kasi na-express nila sa gestures ng katawan nila, lalo sa face. Alam mo namang siguro magbasa ng ng na-stress, na-depress. So, simulan mo na. For sure, maganda kung lahat naman tayo magkaroon yan ng telepathy na yan or emotional knowledge. So, fate, yung nagsasabi na nababasa kita, natitelepathy kita, pero iba yung lumalabas sa bibig niya, and iba naman yung nararamdaman mo. Excuse me, yun yung mga yun yung ilusyon doon. Yun yung mga hindi nagtanong, kasi pwede mong makukuha yung lahat ng perfect na pagiging psychic and telepathy kung hindi ka pa clarified doon sa nakikita mo sa sitwasyon through pagtatanong sa taong yon. Kaya kailangan mo maging observant din talaga na malakas. And paano kung yung mga batang magkaroon ng ganun? Gagamitin nila yan sa inyong mga magulang. Para alam na nilang ganyan ang magulang nila para maikubli yung mga pagkakamali nila, kasi marunong silang magbasa ng
emotional knowledge. Kawawa ka. Kahit pagalitan mo pa sila kasi magulang ka, hindi mo ano ang mga anak, di ba? Kahit pagalitan mo pa yan ng todo-todo, anak mo pa rin sila. So, as yung mga teachers, pwede rin mag-advise naman sa mga students nila. Mas maganda pa. Second, teachers or magulang. Tapos, environment is the third, di ba? O yan, may darating sa buhay natin. Well, di ba, sabi ko wala ako sa bahay para maano din naman yung peace na sasabi nila. Well, oo naman, namimintin natin yan. Pero minsan, darating talaga yung, ano, lalong-lalo at ang tinitignan nga naman natin is, na pinagkakabalahan is, trabaho is business. At mag-isa pa ako, tapos pag walang papasok o MJ, para lang maano yung sarili, ayan, gagawa ka ng paraan. Oo, naghanap ako ng trabaho. And sabi ko nga, kung may ginagawa kang ganito, and kapitbahay lang naman din, mag-rides lang ako ng taxi, 5 minutes to 10 minutes, makakarating na ako sa, parang kabilang bahay, pero napakalapit. Pwede rin lakarin ng 20 to 30 minutes. Pag mabilis ka maglakad. Pero pag hindi, aabot ng almost 1 hour. Yan. Dito mo rin malalaman kung merong support. Pero, apart ka ng sisteman dito sa mundo na testy, pwede ka magbigay ng sabi ko nga, sa unang mga videos ko, pwede ka magbigay ng swerte sa mga taong tumutulong din sa'yo. And tinutulungan mo din naman, automatically yun. Advice man yan, or motivation. Nagtutulungan, boss. Kung may pumunta sa, na nag-support sa, kung anong ino-offer mo dito sa materialistic world, trabaho, business, or etc. Kung may tutulong sa'yo, may swerte naman silang nasi-share din dun sa part na yun. So, hindi naman sa lahat sa bagay is na-activate yung pagiging binabasa mo lahat. Lalong-lalo kung busy ka. Gagawin mo pa yun, OMG. And hindi naman ma-activate yun kung hindi mo naman nasisense na, oh, wait. Kailangan mong tignan to, sabi ng energy. Bakit kaya ganito ang reaction nito sa harapan mo? Hindi naman lahat everyday ganun. Na-activate lang yun, yung gift na yun, kung may something. Pero pag na-clarify na, safe zone, or kung hindi, kung wala kang magagawa, towards to prayer, yun din yung pray, ano ba yan? Yun din yung trabaho natin as advance. Kung anong hindi natin kayang, pero nakikita natin, iayos, nasasabi nila. Or hindi mo kayang i-approach yung taong yun para i-advise, i-motivate, prayer is the best. So yan, sa public face na ako, kung ano-anong darating actually. Dito rin ako natutulog. Hindi na ako as in umuwi. So, kaya kung minsan before, meron yung naho-homesick. Pero as in, ang lakas nun. Kasi alam mong andyan yung Diyos sa tabi mo. Hindi ka na maho-homesick. Parang ipipray mo na lang yung kasama mo sa bahay o yung bahay para sa safety nila. And yung sarili mo naman. So, dati, kailangan nating aminin, hindi natin alam ang gagawin. Ako. Kung nasa malayo tayo. Kaya ang daming offer actually na trabaho noon na pupunta ka dito sa lugar na to, pero dito sa Pilipinas pa din. Tapos kami na company, mga sa dati pinagtatrabawan ko. At kami magbabayad ng upa. Basta pumunta ka dito sa lugar na to, etc. Mga branches nila. Sayang! Kasi yung pakiramdam na, gagawin mo kung wala yung mga family members na malapit sa'yo. Sayang. Kung maaga-aga sanang nangyari tong healing na to, kaya ko siguro yun.
Ngayon na OMG, sabagay hindi pa naman huli ang lahat. Bata pa naman ako. Pati sa OMG, for sure, baka nasa, basta yung 1 plus yung additional numbers or 20s ako. Sa age ko ngayon. Pero, ang age ng aking physical body is mas older naman, of course. Kasi feeling ko, pag yung feeling ko noon is bata ako, mas feeling ko mas bata ako ngayon. Before ako nag-healing, nangyari tong ng sitwasyon na to. Feeling ko bata ako noon, pero mas feeling ko bata ako ngayon. So pati actually physical maapektuhan. Yung strength mas lumalakas. Hindi mo naisip na yung physical body mo is ganun, yung age naapektuhan yung spirituality, naapektuhan niya yung physical body. So parang yun din yung healing sa mga sakit natin. So wow, intense kasi naging public ako. Pero may mga taong nagsusupport talaga sa'yo na alam mo, kahit hindi nila sasabi. Naman feel mo na, alam mo na nila itong ginagawa kong to sa social media. Nakakasakit talaga ang katotohanan. Pero, wow, maamis ka na, andyan talaga sila. Kasi ako din naman, kung nakakarinig ako nung first stages ng healing ko, nakakarinig ako ng patama na sasabi nila. Correction yun actually, hindi yun judgment. At yung taong marunong mag-judge, ang tingin lahat doon is pare-parehas. Hindi lahat ng judgment is pare-parehas. May dalawang face yan. Ginajudge ka nila kasi sa experience nila sa'yo. And yung isa is ginajudge ka na lang sa kung anong insecurities nila na hindi nila gustong nakikita sa'yo. Yun yung bad side of judgment. Eh, hindi naman nila tinitingnan kung anong intention mo or sino ka talaga. Tapos na may narinig pa silang smear campaign or chismis na hindi maganda, na hindi naman totoo. O di ba? Agree sa? Pakiramdam nila sa'yo. So, well, alam nyo, sa stages ng isang tao na nag-healing, darating ka sa buhay niya na lesson sa mali or sa mabuti, mabibigyan ka niya ng swerte. So sana ako ng tao na nag-healing, saktong nag-healing. Kaya nga nag-healing yung taong yun para may ayos niya yung sarili niya. Kaya swerte pa din yung mga taong yun kahit maganda yung ginawa sa'yo. Kasi ako na nakaka-experience ng healing, ng spiritual growth, learning, is kahit masama yung ginawa nila sa akin, napapansin ko may mabuting nangyari sa kanila. Lalong-lalo kasi yung tinitignan natin is hindi kasi natin masyado nakikita yung spiritual, yung physical na nabalitaan mo. So ito, nanalo dito sa pagmahiling mag-wedding or etc. Ito, may nakuhang magandang project kung may ganyan-ganyan. Yung ito, mas pinipraise yung taong to. Kasi kung yan yung or ito, may biglang dumating na malaking pera sa buhay niya. Tapos, test din na naman sa'yo, yung gumawa sa'yo ng hindi maganda. Test sa'yo na, ba't siya? Ako nga eh. Kaya nga, makukuha mo din yan. Mag-heal ka lang. Permanent pa yun, temporary. Para makita mo din yung differences ng temporary at permanent. Saglit lang din naman yung mabibigay na swerte sa taong yun. Pero mag-ingat sa spiritual stuck na sinasabi nila. Yan yung hindi mo ine-welcome mo mga spirituality pero hindi mo tinitingnan yung growth and learning. May stuck ka doon. Akala mo nag-grow ka spirituality. Pero hindi ka naman nakikinig. Pwede kang makinig pero yung gusto mo lang pakinggan. Yun yung tinatawag ng spiritual psychosis. Mas finifeed mo yung selfish ego and pride. Kung ibaba mo na kasi kaya yan. I-welcome mo yung kaya nagpapasalamat ako sa mga nagpapakita din sa akin ng mga ganun. Kasi may part na darating sa buhay mo para dumating yung mga gift na parang hindi mo maintindihan yung
connection nung nakita mo sa sitwasyon at yung feeling mong parang may nakadagan. And pag na-realize mo yun, na-connect mo, na etc., ipapakita din ng Diyos through psychic or vision kung anong dahilan, kung bakit mo kailangang maranasan yun at ma-feel yan. Oh, okay. Yun yung gratitude. Hindi mo yan makikita kung hindi mo deserve, sabi nila. Mai-stuck ka doon sa feeling na confusement. Lagi. Kaya kailangan din natin yung gratitude na yan. Yung liveness na willingness, kailangan din natin na i-accept yung mga sitwasyon na yun na darating sa ating buhay. Yung welcoming na sinasabi nila. Kasi ilang beses kong ni-resist. May ilang beses, yun. May ilang beses akong nag-resist until mga 5 beses. Siguro, 7, ganun, 10, bago ko ma-realize at ma-connect at makita kung anong kailangang makita. Like, learn the hardest way. Tapos pag nakita mo biglang may darating na message, yun yung vision or psychic through the Holy Spirit or kay God. Kasi Holy Spirit naman ang ginagamit niya para sa connection natin. Yung Bluetooth ng message. OMG, ang lakas ng kwan. Ngayong end of March and April, parang na-sharpen yung gift na yun. And salamat din sa mga taong dumating dun sa part na yun. OMG. Sana makaranas din ako ng taong nag-heal. Mabigyan naman ako ng pwede naman sa sarili, pero sa taong mismong nag-heal na ibang tao, mabigyan naman ako ng certain niya. At mararanasan yung healing part. Parang gusto kong mag-observe ng, wait, mag-ingat-ingat din tayo sa hinihiling kasi. Wait, nakaranas pala ako. Nakaranas ako. Lalo kung yung naranasan mo is both coldness. Yung naghihiling ka na nga lang, naghihiling siya. Sabi ko nga magka-clash, di ba? Tapos yung masaktuan mo pa, yung coldness, yung brightness sana. Huwag yung cold. Laging cold na lang. Oo pala, ilang beses ko naranasan yun. Yung brightness, yun. Yung aliveness ng healing. Kasi meron talaga yung cold. Yun yung first stage hanggang sa gitna. At kung anong pipiliin niya, coldness pa rin or brightness. Yung brightness na yan, alam na niya kung paano niya gawing alive ang isang hindi alive. So, ang dami ko lang sinabi. Akala ko hindi to aabot ng 30. Ayan, may naisip kasi akong idagdag. So, ayan. Pray yung paligid mo din. And kung anong trabaho mo or business mo, etc. ginagawa mo. Of course, kasi crisis ngayon, at yun din yung ginagawa ko. At dahil doon pa rin nabubuhay. Kasi po, wala tayong income. Paano naman tayo kakain? Paano mababayaran ang mababayaran? Well, yung dati is kaya mong mag-isa, pero yung pag-heal ka na, parang mas lumakas pa yung kaya mong mag-isa. Hindi actually ako mag-isa. Kasama ko ang Diyos. At lalong-lalong siya. Dalawa sila actually. Di ba, Blacky the Boy? Pinangalanan ko silang Blacky the Boy and Blacky the Girl. Siya, mas sweet si Blacky the Boy eh. Siya ang lagi kong kasama sa pagtulog. Ayan, hanggang doon na tayo. Thank you sa pagkikinig. Next video uli. Sana we support one another na lang. Hindi ang insecurities, jealousy, envy, wala ring hurt, hatred, anger, wala ring or yung tampo. Kasi bakit ka naman magtatampo dahil sinabihan ka ng katotohanan? Seems so familiar that feeling, that situation. Pero wala talagang maitutulong yung magtatampo ka. Mas lalong masisira pa yung buhay mo at sarili mo at sitwasyon. Araw, ganun. Susungit ka ng susungit. Di ba? Ako mas naintindihan ko kung yung nakakaranas ng part na yan is mga bata pa kasi bata pa sila. Nagde-develop pa yung personality, characteristic, manners, attitudes. Pero yung adult, OMG. Blacky? Yung adult, OMG. So, hanggang dito ulit tayo. Hello? Hello, I'm Blacky. How are you?
excited kaya akong dumating dito or magstay dito nung una. Pero nung nalaman ko na, OMG, isa lang to sa excitement na parang yung naranasan ko dun sa unang welcoming ng healing. OMG, nare-realize ko, God naman eh. Masasabi mo yun na matatawa ka, hindi mo mararamdaman na maiinis ka o magagalit ka. Pero wala eh, nangyari na ang nangyari eh. Another na naman stage pala. Yung excitement na yun. Challenging. OMG. Different kinds of challenging. Pero ang hinahanap ng katawan na challenging ito actually. Pag harapin nyo at i-accept yun. Yung challenge na hinahanap mo. Nahanap mo na. Yung pala yun. Kasi may din naman ako sa to the extent na very challenging. Pati rides, ganun. Pati sa pagtutor or pati sa isang bagay. Pero iniiwasan ko yung mostly na iniiwasan din naman ng mga tao. Pero ngayon, nahinarap ko na siya. Yun pala yun. Yung hinahanap. So, bye guys. See you again my next video, my podcast talking video. Bye!